Magandang hapon sa inyong lahat. Muli ito po si Herbert Curia, author promoter ng Bible Lights Promotions. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gabay ng kalinagan ni Banal na Santa Maria ay atin po ibinabahagi sa inyo sa linggong ito. Ang mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos. Ang tema na mensahe ng ating banal na Panginoon Diyos ay pagkilala sa Panginoon Kristo at ang salita ng Panginoon Jesus ang hahatol. Ngayon po ibabasahin ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa bagong tipan ng mabuting balita na paghahari ng ating banal na Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoong Yesu Kristo. At ayon po dito kay Apostol San Lucas, Kabanata 12, talatang 8, ito po ang mensahe. Sinasabi ko sa inyo na sino mang kumilala sa akin sa harapan ng mga tao ay kikilanlan din naman ang anak ng tao sa harapan ng anghel ng Diyos. Ipatuloy po natin sa kay Apostol San Juan, Kabanata 12, talatang 48. Ito po ang mensahe. May hahatol sa sino mang magtakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga salita. Ang salitang inihayag ko ang hahatol sa kanya sa huling araw. Ipagpatuloy po natin kay Apostol San Marcos, Kabanata 13, talatang 26 hanggang 27. Ito po ang mensahe. At makikita ang anak ng tao na nasa alapaap, dumarating na may dakilang kapangyarihan at malaking karangalan. Susubuin niya ang kanyang mga anghel sa apat na sulok, sa apat na panig ng daigdig, at titipon nila ang mga hinirang ng Diyos mula sa lahat ng tao. Patuloy po natin kay Apostol San Mateo, Kabanata 25 at talatang 31. Ito po ang mensahe. Darating ang anak ng tao bilang hari, kasama ang lahat ng mga anghel, at luluklok sa kanyang maringal na trono. Ipagpatuloy po natin sa mga taga-Kolosas, Kabanata 1, talatang 15. Ito po ang mensahe. Si Kristo ang larawan ng Diyos at na di nakikita at siya'y may kapangyarihan sa lahat ng nilikha. Siya ang ulo ng iglesia na kanyang katawan. Siya ang una at panganay na anak, ang unang nabuhay na muli, upang siya ang maging pinakadakila sa lahat ng bagay. Ipagpatuloy po natin sa 2 Pedro, Kabanata 3, talatang 18. Ito po ang mensahe. Ayon sa kagandahang loob ng Diyos, magpatuloy kayo sa paglago sa kabutihan at pagkilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Yesu Kristo. Sa kanya ang kapurihan ngayon at magpakailanman. Amen. Ngayon, ito po ang mensahe salita ng ating banal na Panginoon Diyos. Ating po pasalamatan ng ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, at gayon din po ang ating banal na Espiritu Santo at banal na Santa Maria. Maraming salamat po, banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon Kristo, banal na Espiritu Santo, at banal na Santa Maria. Ngayon po naman ay ipaliliwanag ko sa inyo ang mga mensaheng ito mula po rito sa tema na pagkilala sa Panginoon Kristo at ang salita ng Panginoon Kristo ang hahatol. Nais pong ibabatid sa atin ng ating banal na Panginoon Diyos na dapat nating kilalanin ang ating banal na Panginoon Kristo. Yan. Sino ba ang Panginoon Kristo? Yan. So ang Panginoon Kristo, sabi ay ayon sa mabuting balita na kanyang inihayag sa pamamagitan ng mula sa Panginoon Diyos na dapat na ang sino mang kumilala sa ating Panginoon Kristo ay kikilalanin niya sa harapan ng kanyang mga anghel. At ngayon, sinasabi, ano ba ang sinasabi ng mabuting balita ayon sa ating Panginoon Kristo? Yan. Kinakilalanin natin siya para kilalanin din tayo ng Panginoon Kristo. At siya ang kalarawan ng ating banal na Panginoon Diyos. Siya ang bugtong na anak at itinaga siya para pagharian ng sangkatauhan para tayo ay bigyan ng pagkakataon na maligtas, para pangalagaan ang ating kaligtasan. Siya ang itinaga para tayo mapatawad, paghari para sa pananampalataya natin sa Panginoon. Sa ilalim ng kanyang paghari. So, siya ang siya ay itinaga para pagharian tayo. At siya yung siya ang Misaya o Mesiyas o ang tagapagligtas para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. So ngayon ay siya ay itinilaga ng Panginoon Diyos. Siya ay anak ng Panginoon Diyos.
siya ang bugtong na anak. So yan, dapat natin kilalanin siya bilang Mesiyas, bugtong na anak, tagapagligtas, itinalaga para maghari. At pagdating ng takdang panahon, siya ay bababa, upo sa maringal na trono, paghaharian tayo ng 1,000 taon. So ganyan natin dapat siya kilalanin upang tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At ang kanyang salita na inihiyag sa atin, dapat nating sundin yan, sapagkat itong salita na ating ibinabahagi sa kanya, nasa inyo o ating pag-ibanghelyo, ay dapat kayo ay maliwanagan at makilala ang Panginoon Kristo at sundin ang mabuting balita, sapagkat yung kanyang salita dapat kilalanin natin siya sa salitang kanyang inihiyag na galing sa Panginoon Diyos, sapagkat iyon ang ihahatol sa atin ng Panginoon Diyos pagdating ng panahon, yung kanyang salita, at sa pamamagitan na siya rin ang itinalaga para hatulan tayo pagdating ng takdang panahon. So kaya yung pagdating niya, bago siya maghari for 1,000 years, bago siya lumuklok sa maringal na trono, 1/3 of the world gugunawin niya kasama yung mga anghel. So bago yon ay siya bilang tagapagligtas, gaganapin niya yung ganap na pagliligtas doon sa mga unang mabibiyaan at hindi mamamatay pagdating ng paghabang. Halimbawa ngayong panahon ngayon, so yung mga namatay noon na unang maliligtas ay makakasama sa bubuhayin niya, at yung mga tao maliligtas hindi mamamatay. So para hindi makasama doon sa yung mga buhay, hindi makasama doon sa mga i-annihilate at paguno ng mundo, 1/3 of the world. So ibig sabihin ay yung ilang mga tao maliligtas sa panahon ngayon, hindi ka makakasama doon sa paghihirap na gagawin, yung tribulation nga na mangyayari sa loob ng 3.5 years. O ayon sa kanila, umabot yun ng 7 taon. Pero nasa 3.5 years yung pinakang rigid, nandun yung talagang mangyayari na napakabigat, na doon sa 3.5 years nandun yung paghahari ng demonyo naganap, at saka yung gaganapin niya na paghuhukom sa 3.5 bago siya maghari ng 1,000 years. So ngayon ay doon magaganap yung mga pagguno na 1/3 at saka ng mag-annihilate ang world, na siya ay bubuksayin ng Panginoon, gunawin ng Panginoon Kristo. Siya ang itinalaga ng Panginoon Diyos para gawin yan, yung mga anghel niya, utusan niya para gawin yan. Pero bago yun, niligtas muna yung lahat. Kaya dapat kilalanin natin ang Panginoon Kristo, ang salita na kanyang inihiyag sa atin, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan pagdating ng panahon. At kung sa ngayon tayo ay makasama doon, or else tayo ay muling buhayin pagdating ng paghukom, at makaisa tayo dun sa 1,000 years or sa buhay na walang hanggan. Dalawa kasing pagkabuhay ang gagawin niya. Yung unang pagkabuhay kasama sa 1,000 years, yung pangalawang pagkabuhay for the eternity ngayon. So kung swerte yung makasama sa 1,000 years, so 1,000 years yung unang pagkabuhay, yung mga noon. Siyempre sino yung unang mabubuhay noon? Yung mga propeta, yung mga apostol, yung mga kasama sa 1,000 years, panigurado yun na sila yung katamang lupa niya nabubuhayin, pag-iisahin yung yung mga spirit nilang nasa langit ngayon, para bababa muli at maghahari sa sangkatawan. Ay kung ikaw ngayon ay halimbawa buhay, liligtas ka, tapos maghahari sa loob ng 1,000. So kung kikilala natin ng Panginoon sa Kristo, makakaisa tayo sa kaligtasan niya. So kaya kilala natin ng Panginoon sa Kristo, ang kanyang salita, para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Yung pananampalataya natin sa kanya, pag sunod sa kanyang inihayag, ang magliligtas sa atin bilang tagapagligtas. Siya yung salita na bilang tagapagligtas mula dyan sa salita, at yung kanyang isinagawa, paniwalaan natin yung pagliligtas niya sa krus. Dapat paniniwalaan natin yung kamatayan niya, na siya ay nagsakripisyo para sa kaligtasan natin. Nagbubuo siya ng dugo. Kailangan kasi yun para tubusin tayo, magbubuo siya ng dugo. So yun yung kaligtasan natin, kailangan magsakripisyo siya ng dugo para hain sa Diyos, kasi yung kasalanan natin nagdudulot ng kamatayan yun. So ngayon walang hain, hindi po pwede na walang hain para baligtas ka. So Panginoon Kristo ang hain, kasi pa nagkasala ka sa Diyos, mabigat, nagdulot ng kamatayan, walang tutubos Panginoon Kristo. Kagaya ng una, yung
kay Eva at Adan. Di ba nagkasala sa pagkain ng mansanas? So magkakaroon ng kamatayan yung tao. Diyan yung pagkatubos natin ng Panginoon. Binigyan muli tayo ng buhay na walang hanggan. Dapat ay kasama na doon, siyempre yung espiritu, yung katawang lupa. So ngayon ay may kaligtasan ng espiritu, katawang lupa ay mababago, bibigyan muli ng katawang pandangit pagdating ng takdang panahon. Kasama yung espiritu natin. So ganoon na mangyayari sa atin pagdating ng takdang panahon. So tayo ay ililigtas tayo ng Panginoon sa Kristo para mabuhay na magmuli at or hindi ka mamatay, bigyan ka ng katawang pandangit. So ganoon na mangyayari sa atin. Noon nagkaroon ng kamatayan noon, sinaibat na dan because of the pagkain ng mansanas. So iba yung status nila noon ng buhay nila. So ngayon tayo ay napapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. So ganoon natin yung pinala. Kaya ganoon nakahalaga ang Panginoon Kristo para tayo mapatawad sa kasalanan natin. So mula doon sa simula hanggang sa mga yun na bawat naging pagkakasala ng bawat isa. So mayroon tayong kapatawaran sa pamamagitan ng Panginoon Kristo. Pero hindi nangangahulugan, hindi ka natatalikod sa kasalanan mo. Ibig sabihin ay kinakailangan ay pilitin mo na masunod yung salita ng Panginoon Diyos para ikaw ay kahabagan ng Panginoon Diyos sa kaligtasan mo pagdating ng takdang panahon. So kapag nasunod mo yun, ikaw ay buong pusong sinusunod mo at nananampalataya kay Panginoon Kristo sa kaligtasan. Pwede ikaw ay maaaring ikaw yung isasali kahabagan at iligtas ng Panginoon Kristo sa pagdating ng takdang panahon. So siya yung mag-uusga. So yung mabuting balita, yun ay ihatod. Bigyan ka na. Kaya nga yan yung ating gabay. So pagka hindi mo sinunod, maaaring hindi ka na napalataya, maaaring kang mapahamak. So siya yung pintuan ng kaligtasan natin ng Panginoon Kristo. Siya yung daan at buhay. Siya yung pintuan para sa ating kaligtasan. So yan na dapat natin pagkilala sa ating Panginoon Kristo. Maliligtas tayo sa pamamagitan niya bilang tayo naniniwala ng Kristiyano. Nasa Kanya yung buhay at kaligtasan natin sa Panginoon Kristo. Bilang naniniwala sa Panginoon, ipinalaga siya para pagarihan, bukulorin tayo para sa kaligtasan natin. At makaisa tayo doon sa 1,000 years na unang pagkabuhay or hindi tayo mamatay pa sa panahon ngayon. Or if doon na sa pangalawang pagbubuhay, pero tayo ay tayo makakasama na sa buhay na walang hanggan. So ganun kahalaga ang pananampalataya natin sa Panginoon Kristo pag yun ang pagkilala natin at mula dyan sa kanyang salita. At mula dyan sa salita na kanyang inihayag, doon natin lubusang makikilala siya. Kaya sinasabi ng Panginoon, kilala natin siya ng lubos para manampalataya tayo ng lubos sa kanya, sundin yung kanyang salita. Sa gayon ay magkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya kilala natin ang Panginoon Kristo bilang tagapagligtas Mesaya, tagapagligtas, anak ng Panginoon Diyos, at na siyang ipinalaga para pagharian tayo, pagbukulorin tayo sa pananampalataya natin sa Panginoon. Alagaan tayo para sa ating kaligtasan. Dapat ganoon natin siya kinalanin para tayo ay pangalagaan niya sa kaligtasan natin bilang kinikilala nating hari at nakapagligtas. So yan, sana ay naliwanagan na naman. Sana ay naliwanagan na naman kayo at napangalagaan naman yung buhay at espiritu ng Panginoon Kristo mula dito sa mabuting balita at kanyang kapangyarihan. At kayo ay makaisa sa kaligtasan pagdating ng takdang panahon mula sa pang-araw-araw na pamumuhay. So yan. At muli, sana ay patuloy na isubo niya ang banal na Santa Maria at tayo ay gabayan niya ng kaliwanagan at ng kanyang pagmimilagro o kanyang pag-apresyon sa ating pagbabahagi ng mabuting balita at pagpapalaganap nito. Sana kayo ay maliwanagan, pagabayan kayo ng pagmimilagro ng Panginoon Diyos, Panginoon Kristo mula kay Banal na Santa Maria sa kanyang kaliwanagan sa atin, ng kanyang pagmimilagro o mismo pagliliwanag ng ating Panginoon Kristo at Panginoon Diyos nagabay sa ating pagbabahagi ng mabuting balita. So, literally, nagabayan tayo ng kanyang kaliwanagan aside from gabay ng kaliwanagan ng mabuting balita at ng mabuting balita at ng Panginoon Kristo para tayo ay magkaroon ng kaligtasan para sa ating espiritu, sa ating pagkatao, sa ating buhay para tayo maligtas. So maliwanagan tayo, but literally gabayan tayo ng kanyang kaliwanagan as in status ng ating Panginoon Diyos, Panginoon Kristo na talaga sinabi
liwanag, ang Panginoon Diyos ay tayo magabayan niya ng kanyang kalooban para tayo ay ito ay milagro na gumagabay sa atin na ng presensya niya mula dito sa bagay na ito sa ating pagbabagi ng mga. At definitely God is present with us sa mabuting balita na ating binabahagi sa inyo. So yan, sa ating pagbabahagi. Yan. Siya ay ang presensya niya ay nasa sa ating pagbabahagi ng mabuting salita. So ngayon ay tayo ay base sa kanyang sinabi, tayo ay hindi niya paubayan, palagi niya tayong kasama hanggang bukas ng panahon. So ngayon ay yun, at sana ay doon sa interfaith-unity, sana yung lahat ng mga reliyon, lalo na yung mga Kristiyanong reliyon, sana patuloy tayo magkaisa sa interfaith-unity, maliwanagan din yung Banal Santa Maria, magkaisa tayo riyan at unawain natin yung ating mga paniniwala. Yung Christian way, ay yung iba't ibang mga reliyon in faith to God, or may ibang mga kayong Diyos, lalo na yung walang Diyos. Kumbaga isa tayo sa interfaith-unity para pag ano ba tayo makapag-iral tayo ng kapayapaan sa ating iba't ibang paniniwala, pagkakaisa, pagtutulungan, pagmamahalan, at maunawa natin yung ating mga iba't ibang paniniwala sa mapayapang pamamaraan. At hindi na uwi sa sigalutan, diskusyon, hindi pagkakaunawaan, sigalutan, awayan hanggang sa makakauwi na karahasan. So yun, digmaan. Bagkos yun nga, bagkos ay makagabay tayo ng kapayapaan, pagkakaisa sa pamilya, community, bansa at buong mundo. Lalo na sa mga pamahalaan, magabayan natin yan, makapamahala ng matuwid dyan, ng mabuti, ng patas para sa lahat, lalo na karapatang ng tao. Para yan ay tumigilan ng bawat mga reliyon, tayo ay nakapagsa sa praktika ng ating mga paniniwala with the good governance ng mga kapamahalaan nating magagabayan. So yan, iibayan ng isang pamahalaan man ay dominado ng isang reliyon, iti kumikilala pa rin ang karapatan ng iba't ibang mga reliyon. So, at hindi nagkakaroon ng sikilan kung ikaw man ay isang iba't ibang mga reliyon na namamayan sa isang bansa, sa iba't ibang mga bagkos ay mayroon tayong pagkilala sa karapatan at paniniwala ng iba, even though, or else ito ay isang independent government like Adimor, na ito ay kumikilala sa bawat lahat ng mga reliyon. Even may kumikilala sila sa Diyos, pero sila ay namamahala ng patas para sa lahat. At doon sa CBCP and Vatican Church, maliwanagan po kayo ng ating Banal Santa Maria, at patuloy niyo pong pabuklurin ang sangkatauhan sa pananampalataya sa Panginoon Diyos mula kami ng Kristo at mabuting balita. Sa ating munting kakainan ay patuloy tayo na nanampalataya sa ating Banal na Panginoon Diyos, Panginoon sa Kristo, Manala Espiritu Santo, ng gabay ng kanyang kaliwanagan, at mula kay Banal Santa Maria, gabayan tayo at ng kanyang iba't ibang kapangyarihan, lalo na sa pangangaral natin sa kapamalan o ating pagbabantay sa pamalaan o paggabay natin sa kapamalaan, na ito ay mamahala ng mabuti para sa kanilang mamamayan. Sana gabayan tayo ng himala at pagmilagro ng Panginoon Diyos sa ating paggabay sa kapamalaan, at ito ay mamahala ng mabuti. Kaya mga kapamalaan, maliwanagan kayo ni Banal Santa Maria, pamahala kayo ng mabuti at matuwid. Tugunin niyo yung karapatang ng tao, patas na hustisya, at sige makikinabang ang inyong mamamayan. Sila ay makapumuhay ng payapa, maunlad, patas, at higit sa lahat ay makakapanampalataya sila ng lubos sa kanilang pinaniniwalaan. At sila ay magkaroon ng kaligtasan pagdating niyo tatapos. Muli, magandang hapon sa inyo lahat, at muli sana ay patuloy na tayo magbalahin protektahan ng Panginoon Diyos, at sama-sama tayong mamuhay ayon sa mabuting balita, at patuloy na kayo aking hinikayat sa inyong pananampalataya sa Panginoon Diyos mula kay Hesus Kristo, at sama-sama tayong magpuri. Ang lahat ng mga bansa, lahat ng mga tao, magpuri tayo at magpasalamat sa Panginoon Diyos sa pamamagitan ng banal na Panginoon Hesus Kristo. Magandang hapon sa inyo lahat, at God bless.